So, ang pinamagatan ko po kasi yung aking ibabahagi sa how to develop, yun po yung title ko. So, how to develop po a servant heart po. So, alam naman po natin, di po ba, na most of us, di po ba, is nasa ministry po ng paglilingkod. So, as an example po nito is si Jesus, di po ba? So, alam po natin din na maraming gustong maglingkod, but then, at the same time po, hindi ilan lang po yung talagang handang maglingkod. So alam po natin nangyayari sa government natin, di po ba? Yung chaos na nangyayari. So alam po natin kung paano sila mag-serve at the same time. So ang tatakal po natin is regarding po sa pagiging servant natin when it comes po sa ministry po. So pag sinabi po kasi na-search ko rin po regarding sa ministry, sayang hindi ko po ma-present yung PowerPoint. So when it comes sa ministry po, ibig sabihin po sa Greek po dito is diakonia po. And then, nung chinek ko yung diakonia, yung root word niya po pala is diakono. So ibig sabihin yung servant, kung saan doon po kinuha yung word na deacon or diaconate. So ibig sabihin po ng ministry, it means service, di po ba, attendance, helping or waiting on others. So meaning to say, ang diakonia po is paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod daw po natin sa kapwa. So lahat naman tayo na narito ngayon sa service natin today is alam po natin na lahat tayo is may mga ministry na kinabibilangan po. So sabi po natin, pabukas na lang po ako sa Mark 10 verse 45 po, sa above po. So makikita po natin na si Jesus himself po nag-set po siya as a good example. Sabi niya rito, sapagkat maging ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Di po ba napakasarap pagbulay-bulayan yung salita ng Panginoon na Jesus himself, di po ba, claim niya yung sarili niya na as anak ng tao, hindi maparito upang paglingkuran. Sabi niya rito, upang maglingkod. So tayo po ba, as a servant ng Panginoon, may mga pagkakataon po ba na gusto natin tayo na lang yung laging pinaglilingkuran? Or tayo yung mas naglilingkod dapat sa kapwa natin? So di ba kaya nga pinamagatan ko kanina, how to develop po yung pagiging servant natin sa Panginoon. And then sabi po rito sa Matthew 23 verse 11 to 12 sa above po, sabi niya doon, ang pinakadakila sa inyo ang magiging lingkod ninyo. Tapos sabi niya rito, meron sabi doon sa 12 na sino mang nagmamataas ay bababa at sino mang nagpapakabababa ay itataas. So kapag nararanasan natin na tayo masyadong nagiging mataas, di ba? Nandun yung babala ng Panginoon, ibababa tayo ng Panginoon. Di ba? Kapag narinig po ba natin yung salitang paglilingkod sa Panginoon, ano agad yung unang pumapasok sa isip natin? Di ba marami? Kasi ang paglilingkod di po ba hindi option para sa Kristiyano. Bagkus ito daw po yung pagtulad kay Kristo. Then, paano nga ba dapat ako maglingkod sa Panginoon kapag nasa ministry na po tayo or wala pa po tayong ministry? Sabi niya rito, meron na kasi akong sinulat na tatlo. So, meron akong tatlong karakteristik na nilagay. Una po is yung may kababa loob, yung humility. Di ba? Sabi po sa Filipos 2 verse 6 to 8, sa aba po sabi niya rito na siya, bagamat nasaan yun ng Diyos, sabi niya rito, ay hindi niya itinuring daw na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. May sabi nga sa 7, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. And then sa 8, sabi niya rito, at palibhasay na tagpuan sa anyo ng tao. Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan at maging sa kamatayan man sa krus. So makikita natin yung pagiging humble ng Panginoon dito na pwede nating tularan po. So Jesus himself, di po ba, nag-set na siya ng example kung paano tayo mag-serve. So makikita natin, di ba, yung ministry ng Panginoon, nandoon yung pag-serve niya, nandoon yung humility. Kasi as long na wala yung humility sa atin, nagiging yung arrogant natin, nagiging yung pride natin, di po ba? Lahat po yun is magiging in vain sa paglilingkod natin sa Panginoon. And then yung pangalawa ko po is yung may katapatan daw tayo kapag nagsiserve tayo sa Panginoon. Di ba sabi po ni sa awit 78 verse 72 po, sabi doon ni David, di ba? Kaya't siya'y nagpastol sa kanila ayon sa katapatan ng kanyang puso at kanyang pinatnubayan sila ng sanay ng mga kamay. So ibig sabihin po, kapag naglilingkod daw tayo sa Panginoon, nandoon yung truthfulness natin. At hindi lang yung katapatan,
katapatan ng ating puso at the same time. At the same time po, kailangan po ginagawan po natin ng action. Di po ba? Kasi dapat magkasama po yung puso at the same time yung kamay natin. Kasi kung may talento nga tayo, ngunit wala naman tayong pusong tapat, diba? Posible pa rin tayong magmalaki o gamitin lang para sa sariling kapurihan natin. Kaya sabi niya, kung may pusong tapat ngunit walang kahusayan, nagiging limitado daw yung ating paglilingkod. Kaya dapat pareho nating parehong hinuhubog ng Diyos ang ating puso at ating kakayahan ko. Kaya dapat handa tayong magpahubog sa Panginoon. Kasi patulad kunyari, nasa ministry tayo, di po ba? Kunyari, kung busy ka, dapat ini-inform mo yung mga head sa'yo. Kung kunyari, meron kang activity, syempre yung iba dyan nag-aalala na paano ka na, ano na nangyari sa'yo. Kailangan with action din po at the same time. Tsaka hindi rin yung point na pa-importante tayo. Kunyari, all of the sudden, nawala ka na, hinahanap ka, hindi na alam paano nangyari sa'yo. Kailangan nagpapasakop tayo. At saka at the same time, kailangan meron tayong yung heart natin is handa tayo magpahubog sa Panginoon. So yun yung nais ng Panginoon na kailangan sa ministry na meron tayo, unang-una yung sinasabi niya maging yung humility, and then yung katapatan natin sa paglilingkod, at the same time yung last po is yung may pagmamahal. Diba sabi sa 1 Corinthians 13 verse 1 to 3, sabi niya rito, kung kayo'y magsalita man ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, sabi niya rito, diba? Subalit wala akong pag-ibig. Ako yung nagiging isang maingay na pompiang o batingaw na umaalingawa. Pero syempre hindi po natin nanaisin na maging ganito tayo, na lahat na lang ng ginagawa natin nagiging walang kabuluhan, di po ba? At sabi niya at kung meron akong kaloob ng propesiya at nauunawaan ko ang lahat ng mga hiwaga at ng lahat ng kaalaman, kung meron akong buong pananampalataya upang papalipat ko ang mga bundok, ngunit wala akong pag-ibig, ako'y walang kabuluhan, di ba? At kung ipamigay ko ang lahat ng aking ari-arian, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, subalit walang pag-ibig, walang mapapakinabangan. So di po ba, pag pinagbulay-bulayan natin yung mga salitang yan, so kailangan talaga is merong pagmamahal sa ministry na kinabibilangan natin. Nakapaloob pa rin po ba yung pagmamahal or sadyang napipilitan na lang? Madalas natin naririnig yan, di po ba? Na baka napilitan ka na lang or kailangan lang na gawin kasi no choice, di po ba? Pero sabi ng Panginoon, di po ba, kailangan may pagmamahal. Naalala ko lang yung sa kay Peter, di po ba, tsaka kay Jesus. Di ba maalala po natin yung scenario sa kanya na 3 times siyang pinagkanulo, di po ba? And then, mababasa po natin at mababasa natin sa John 21 po, na po natin puntahan. Sa John po, yung sa pinaka-last verse po sa 21, nung sabi niya doon di po ba nung yung crucifixion ni Jesus and then yung resurrection niya, mababasa natin doon na nagpakitang muli si Jesus, di po ba? Di ba nung nangyari yung kay Jesus, bumalik ulit si Peter sa pangingisda. Alam naman natin na fisherman siya. And then, di ba, yung kagandahan doon sa nangyari doon, binalikan siya ng Panginoon, di po ba? So magkakasama lang sila Simon Pedro, si Thomas, and then si Nathaniel, nandoon po sila sa pangpang noon upang umalaot, di po ba? The same time na mga panahon na yan is magdamag, wala po silang huli, di po ba? Tapos nakita nila, all of the sudden nagpakita ang Panginoon sa kanila ng madaling araw, di ba? Sabi sa kanya, Pedro, sabi niya, di po ba, ihagis mo sa kanang parte ng kanilang bangka. Tapos yun, all of the sudden, di po ba makikita na mababasa natin doon sa John 21 na marami po silang nakuhang isda, di po ba? So then, kinausap siya, di ba, after po nilang mag-almusal, kinausap sila ng Panginoon, sabi niya kay Peter, nag-one-on-one sila, di ba, sabi niya, Peter, sabi niya, di ba doon, sa verse 17 po, mababasa mo natin, sabi niya dito, minamahal mo ba ako? Di po ba? Oo naman po, Panginoon, 3 beses niya po tinanong yun, Peter, mahal mo ba ako? Oo naman po, Panginoon, sabi niya. And then, no 17 po, sabi niya, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako? Di ba? Biglang nalungkot po si Pedro noon sapagkat 3 ulit po niyang sinabi yun, minamahal mo po ako. Minamahal mo ba ako? Tanong ulit ni Jesus sa kanya, di po ba? Yung sinabi niya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Sabi niya, nalalaman mo na minamahal kita. Then sinabi sa kanya ni Jesus, di po ba? Pakainin mo ang aking mga tupa. So makikita natin doon na yung mind pa rin ni Jesus is nasa ministry. Di po ba? Iniisip niya pa rin tayo. Iniisip niya yung mga
naiwanan niya at naiiwan pa niya. So makikita natin yung pagmamahal, yung genuine love ni Jesus. So sana maging example sa atin to, especially nasa ministry kung may mga nakasakit man sa atin, di po ba? Kung may mga bagay na hindi marinig magaganda, di po ba? So mag-set as a good example sa atin na si Jesus himself, di po ba? Yung nangyari sa kanyang betrayal ni Peter, di po ba? But then nakita pa rin niya yung ministry. Nakita pa rin niya na kailangan magpatuloy, di po ba? Yung paglilingkod ng mga may iwanan niya. So, ganun din po sa atin. Kailangan sa paglilingkod natin bilang nasa ministry, kailangan sabi niyo sa una, di po ba, meron tayong magpapakumbaba, may truthfulness, at the same time may love po. Kasi kung wala yon, lahat yon magiging walang kabuluhan po. Di ba? Ang paglilingkod daw sa Panginoon ay nakaugat sa pagmamahal sa Kanya. Hindi ito obligasyon, kundi ito'y tugon ng pusong umiibig sa Diyos. So, marami ring, kung yung sinabi ko kaninang tatlo na step characteristic na pwedeng maging servant, syempre meron din po yung mga dahilan kung bakit hindi po mabunga yung paglilingkod ng iba. Unang-una po doon is yung pride. Di po ba? Sabi po sa Kawikaan 16:18, sabi niya rin doon, di ba? Ang pagmamataas daw ay nauuna sa kapahamakan, di po ba? At ang palalong diwa ay nauuna sa pagkaluwal. Di po ba? So nakakalungkot yun kasi the fact na tayo nagmamataas po, yung pagiging pride natin, di ba, nakikita naman na alam naman natin si Lucifer, di po ba, yung pagiging, yung sa pride niya, di po ba, yun yung nag-cause sa kanya para bumagsak. At the same time, si Goliath, di po ba, yung heart niya na, yung pride na yon. So, yun yung naging means para mabuwal siya. And then, pangalawa po is yung paglihis ng ating focus. Di ba, kung alam natin yung story regarding kay Martha at Maria, di ba, sa Lucas 10, 42, 42, di ba, si Martha, alam natin na abala siya sa maraming bagay, di ba? Ngunit si Maria, di ba, mas pinipili niya yung mahalaga, which is yung pakikinig sa Panginoon. So, may mga pagkakataon po ba na nadadivert na yung attention natin, na mas pinipili natin kasi ito yung mas kailangan, kasi ito yung kailangan ko, ito yung gusto ko. Pero sabi ng Panginoon, di ba, unahin daw natin siya. Kasi kapag hindi natin inuna ang Panginoon, meaning to say, wala doon yung pagmamahal natin sa Panginoon. And then lastly po, is yung pagod at kawalan ng kagalakan. Minsan yun yung hindi nagiging mabungang paglilingkod. Bakit po? Kasi marami naririnig natin na po burnout, na po pressure, di po ba, pagod na ako, ayoko na. Kasi parang lahat, feeling ko lahat ng ginagawa ko, hindi nakikita, hindi nasusuklian, di po ba? Pero sabi ng Panginoon, di po ba, Galatians 6:9-10, ito usually madalas nare-receive ko pong message sa mga kapatiran natin kapag may mga times na naalala nila ako, sinisend nila sa akin ito. Nakaka-empower, nakaka-encourage. Di po? Sabi niya rito, huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon ay magaan tayo. Amen po. Kung hindi tayo manlulupaypay, sabi rito, kaya't daw habang may pagkakataon gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kabilang sa sambahayan ng pananampalataya. Di ba in-emphasize niya po rito, lalong-lalo na daw po sa mga kabilang sa sambayanan ng pananampalataya. So meaning to say, mga kapwa Christian natin, kailangan situit na huwag tayong manghinawa sa paglilingkod, sa paggawa ng mabuti. Kasi in due time, I do believe, lahat to magbubunga. Gawa lang tayo ng gawa, parang pagtatanim lang yan, di po ba? Maghasik ka ng maghasik, di po ba? Alagaan mo lang, hayaan mo lang. Kasi time will come, di po ba? Makikita mo, mag-aani ka. So magugulat ka na lang na, ay, ito na pala yun, di po ba? So hindi magiging, yun yung mga dahilan, usually na bunga ng hindi mabungang paglilikod. Unang-una yung pride, at the same time yung paglihis daw ng focus natin, at the same time yung pagod o kawalan ng kagalakan. Lahat naman tayo aminado napapagod, di po ba? Physically, na-exhaust tayo, lalo kung marami tayong ginagawa, may trabaho ka, nag-aaral ka, nag-ministry ka. Siyempre, hindi mo maiiwasan na mapapagod yung katawan mo, sakit ulo mo, masakit ang kasukasuan or anything, di po ba? Pero nandoon pa rin yung kagalakan natin sa paglilingkod. Di po ba? Yun yung gusto ng Panginoon na despite na maranasan natin yung mga negativity, ang gusto ng Panginoon is nagpapatuloy po tayo. And then, ministry reminder ko lang po. Una, kamusta po yung ating personal life?
Sabi niya rito, di po ba, huwag daw nating pabayaan ang pananalangin, pagbabasa ng salita ng Panginoon kasi ito yung unang paglilingkod po natin, yung pagsamba at pakikipag-ugnayan sa Diyos. So, paano natin ma-feed yung iba, paano natin mapapakain yung iba ng salita ng Panginoon kung mismo tayo, personally, empty tayo? Paano natin sila mabubusog, di po ba? Paano natin sila mabibless kung minsan, kung sa sarili mismo natin, napapabayaan natin pananalangin, yung pagbabasa, pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon, di po ba? Kaya mismo sa ating personal life, kaya kailangan tayo mismo pinifeed natin yung sarili natin. Di ba sabi sa Romans 12:1, puntahan po natin. Kaya sabi niya rito, kaya nga mga kapatid, Romans 12:1 po. Isinasamo ko sa inyo, sabi niya rito, di ba? Alang-alang sa kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan ng isang handog na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. So, di ba, sinabi niya rito, isinasamo ko sa inyo, di ba, ialay daw natin yung ating katawan. Kung paano natin iaalay to kung wala naman tayong pakikipag-ugnayan sa Panginoon. So, napaka-importante po. Sa personal life natin, huwag natin pababayaan yung pananalangin, pagbabasa ng salita ng Panginoon. And then, pangalawa po, paano po natin, paano po yung ministry natin sa pamilya natin. So, yung, di ba sabi nga, our families are first ministry. So, ang pagtuturo sa mga anak at pagpapakita daw po ng halimbawa, especially yung may mga parents natin dito sa tahanan pananampalataya, malaking ministry, di ba? Sabi ni Joshua di ba sa Joshua 24:15, ngunit sa ganang akin at sa aking sambayan, sabi niya rin, di ba? Kami ay maglilingkod sa Panginoon. So, di ba, napaka-fulfilling po, especially sa mga nasa ministry, kung lahat ng family members natin is nasa paglingkod, nakikita natin na every Sunday, dumadala sila, kompleto sila, di ba? Nakakatuwang isipin, napakasaya, di po ba, na tas lahat sila involved sa ministry, di po ba? Nagagamit sila. Yun yung nais ng Panginoon na kung hindi man paganon yung sa ngayon na situation natin. Pero 'di ba, sabi ng Panginoon, ipanalangin natin kasi time will come, 'di po ba? Malay natin, makikita natin na lahat tayo is naglilingkod, 'di po ba? So napakasarap po 'yun sa pakiramdam na buong pamilya is naglilingkod sa Panginoon. And then, paano ba tayo magse-serve? So syempre sa local church natin. So kailangan ma-involve daw tayo. Mag-serve tayo, tumulong tayo. 'Di ba sabi, maglingkod daw tayo gamit ang ating spiritual gifts. I do believe lahat tayo may mga spiritual gift, may mga talent na binigay sa atin ng Panginoon, 'di po ba? Dinala ka ng Diyos, ako, tayo, 'di po ba sa JCM Church para magamit para sa kanyang kaharian. I do believe na hindi aksidente na napunta tayo sa JCM. I do believe na may plano ang Panginoon sa atin. Di po ba? Sabi sa 1 Peter 4:10, sabi niya rito, kung paano ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod dito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala at sa masasaganang biyaya ng Diyos. Kung meron kang gift na kung ano man yung gift na ibinigay sa'yo ng Panginoon, gamitin natin, di ba? Be involved, di po ba? Mag-serve tayo, tumulong tayo sa local church natin. Kasi I do believe na may magandang plano kung bakit nandun tayo sa JCM ministry. So, and then the same time is yung sa community po natin, naniniwala po ako na hindi natin kayang abutin lahat, pero kaya mo namang abutin yung mga taong dinala ng Diyos sa paligid mo. Nasa workplace ka, nasa school ka, nasa trabaho ka, nasa man nature ng trabaho mo. Di po ba? I do believe na meron kang part para ma-encourage sila, especially yung mga wala pa pong pagkakakilan sa Panginoon. Di ba? Ipakita daw natin yung pag-ibig natin sa mga nangangailangan, hindi lang sa salita, kundi sa gawa when it comes sa community natin. Di ba sabi po sa Matthew 5:16, kung papaano daw ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob. Ano ba yung kaloob na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon? Ipagkaloob ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala at masaganang biyaya ng Diyos. So di po ba, kung bubulay-bulayan natin yung pagsiserve natin sa Panginoon. I do believe na hindi ganun kadali. Especially kung marami tayong trabaho, di po ba, marami rin tayong ginagawa sa tahanan. Pero ang kagandahan nun, di po ba, sinabihan tayo ng Panginoon na kapag ginagawa natin ito ng may buong pag-ibig, di po ba, lahat nagiging smooth, lahat nagiging okay.
naranasan niyo na po ba na minsan pag, especially sa mga parents siguro dito, kapag may inuutos kayo sa anak ninyo, di ba? Tapos pag hindi sinusunod, di ba? Kaysa magbubunga nga kayo, di po ba? Kaysa na i-rant niyo yung anak niyo na hindi ginagawa, kayo na mismo gumagawa nito. Kunyari, paghugasan ng plato, ikaw na mismo naghuhugas ng plato, hindi mo na hinahayaan na siya yung maghugas kasi parang gusto mo na lang na tahimik, tahimik na hindi ka na maninermo, hindi ka na maninita, di po ba? Lalo kung paulit-ulit yun ang ginagawa, to nagiging redundant na lang din. Di ba? Ikaw na mismo yung gumagawa kasi parang gusto mo, pag ginawa mo to, parang less stress ka na, di po ba? Panatag ka na, uupo ka na lang sa sopa, di po ba, na wala ka nang sinisermo na. Ganon din yung pag-ministry natin. Kapag sa tingin natin, yung isang kapatiran is parang hindi niya ginagawa to, ganito, ganyan. See to it lang na nagsiset tayo sa good example sa kanila. Kasi I do believe na mismo si Lord yung mangungusap sa kanila na ay hindi pala tama yung ganitong ginagawa ko, di po ba? So yun po. So kailangan daw po talaga is naka-involve doon yung humility, yung truth, at the same time yung pagmamahal po natin. So tatapusin ko po sa Colossians 3:23, sabi niya rito, ano man ang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, sabi niya rito. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang gantimpalang mana. Paglingkuran nyo ang Panginoong Hesukristo. So yung focus natin sa Panginoon lang po. Gaya po ng ginagawa natin, ng pananalangin, di po ba? Ministry din po to kasi napakapalad natin kasi tayo mismo yung nananalangin sa kanila. Hindi tayo yung pinapanalangin nila. Mas kailangan nila yung panalangin. So it's a ministry na kailangan panalangin natin sila. So I praise God kasi nandito tayong lahat para idulog, di po ba? At the same time, makareceive tayo ng magagandang blessing, testimony sa mga nasa prayer list po natin. Okay po, so yun lamang po.